Itong sinasabing magpatuloy, ito po ang itinuturo sa atin ng Panginoon. Itinuturo kung ano man ang ating natutunan mula nung nandito tayo sa gawain ng Panginoon, ay ang sabi doon, magpatuloy tayo sa ating natutunan. Ngayon, ang tanong, ano ang mga aral na ating natutunan na dapat tayo ay magpatuloy? At ito ngayon ang aking ibabahagi sa inyo, 4 na letter P, na kung saan dito tayo dapat magpatuloy. At ang unang letter P ay panalangin. Hello? So magpatuloy tayo sa panalangin. Ito ang isa sa natutunan natin ng mga turo na mula nung nandito na tayo sa gawain. Noong araw, hindi tayo marunong manalangin. Wala tayong panahon sa panalangin. Minsan, tulog na tayo agad, wala nang panalangin. Ang sabi dito, magpatuloy. At ano ang dapat nating ipagpatuloy? Yung natuto na tayo ngayong manalangin. So ito ang napakahalaga sa ating buhay, lalo na nandito na tayo sa gawain ni Shaddai, sa ministering ito. Magpatuloy saan? Magpatuloy sa panalangin. Bakit? Dahil ang panalangin ay nakapagbigay sa atin ng kalakasan. Kapag dumating sa ating buhay ang panghihina, manalangin lang tayo. Panalangin ang sagot, ang lunas ng ating panghihina. Amen po. Sino ang dumaranas ng panghihina? Ako lang? So kayo, hindi kayo dumanas ng panghihina. Hindi na ako magpatuloy. No? So, pag dumating ang panghina, bakit tayo nanghihina? Dahil sa mga problema, mga pagsubok, mga iba't ibang sitwasyon ng buhay na ating naranasan, na dumating sa ating buhay araw-araw. At kapag wala kang panalangin, manghihina tayo at kaya tayong daigin. Kaya anong dapat gawin? Magpatuloy sa panalangin. Ang sabi doon sa Mateo, Kabanata 26, talata 40 hanggang 41, nagbalik siya at dinatnan niyang natutulog ang 3 alagad. Sinabi niya kay Pedro, talaga bang hindi kayo makapagpupuyat na kasama ko kahit 1 oras man lamang? Magpuyat kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu ay nakahanda, ngunit mahina ang laman. Narinig niyo po? Ang espiritu ay nakahanda, pero ang ating laman ang mahina. Kaya, kailangan natin ang manalangin, ang panalangin, ang sagot ng mga naranasan nating mga kapigatian, mga kabiguan, mga kalungkutan na hindi natin inaasahan, biglang dumating na nakapagbigay sa atin ng depression, kahinaan, nanlulupaypay. Ang sagot? Panalangin. Magpatuloy tayo sa panalangin. Dahil yan ang sagot, ang solusyon upang mapaglabanan natin ang lahat ng tukso sa buhay na ito. Amen po. Nandyan pa ba kayo? Pangalawang letter P. 4 lang naman ito eh. Ang pangalawa ay pagbabago. Magpatuloy tayo sa pagbabago ng buhay. Dahil nandito na tayo sa gawain ng Panginoon. Tinawag na tayo ng Diyos. At mula sa lumang buhay, nag-transform na tayo. Unti-unti na tayong nagbabago. Unti-unti na nating iniwan o iniwanan
ang mga masasama nating pag-uugali, iba't ibang bisyo, ano nang ginawa natin? Nagka-transform na tayo unti-unti upang maging kalarawan ni Kristo. Amen. So, ano dapat gawin? Magpatuloy. Yung pagbabago, magpatuloy tayo. Huwag tayo nagbago tayo ngayon, pagdating ng ilang araw, iba na naman. Bumabalik na naman. No? Kahit tuloy-tuloy. Ito ang dapat natin gawin. Sabi sa 2 Korinto, Kabanata 3, talata 2 Korinto, Kabanata 3, talata 18, sabi doon, at ngayong inalis na ang talukbong sa ating mukha, tayong lahat ay nagiging sinag ng kaniningan ng Panginoon. At ang kaniningan yun, ang nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu, ang bumabago sa ating anyo upang maging lalong maningning hanggang sa maging mistulang larawan niya. Narinig niyo po. So ito po ang kahalagahan, ang itinuturo sa atin na patuloy tayong magbago ng buhay. Pagbabago ng anyo ng buhay. Pagbabago ng panlabas at panloob na anyo. Nabanggit ko na ito nung nakaraang Lunes, nung nag-retreat kami. No? Pagbabagong anyo ng totoo. Hindi pagbabagong anyo na binago lang tayo ni Dr. Rabilo. Binago tayo ng mga make-up na yan o ano pa man yan. Hindi pagbabago na pakunwari na kung saan ka madikit, ganun ka. Madikit ka sa chismosa, madikit ka sa mga naninirang pore, naging ganun ka. Naging sinungaling tayo kapag nagdikit tayo nito. At kung anong madikitan natin, sabi ko nga, kunyangong Katoliko. Ang kunyango ay isang hayop na kamukha siya ng bayawak. At ang bayawak na ito, tinatawag na kunyango. Kapag nadikit sa anumang puno, kung anong kulay ang nadikitan, magiging ganun ang kulay niya. Kulay brown, kulay green, o ano pa mang kulay, anong ibig kong sabihin? Tayo, bilang mga binago na ng Diyos, hindi yung ganun ang pagbabago. Na kapag nadikit ka sa mga, kung ano pa man yung nadikitan natin, kaya nga huwag tayong makisama kung ang ating kausap ay dadalhin tayo sa hindi mabuti, umiwas na tayo. Kung ang kasama mo laging ang salita ng bibig na lumalabas ay negatibo, umiwas ka. Kasi wala tayong matutunan dyan. Puro negative ang ating matutunan. Magiging kagaya tayo ng mga negatibo reklamador. Maraming ganon. Mag-usap-usap. Alam mo, sister, bakit ganon? Oo nga. Naku, darating na naman si Brother Mike sa pastoral visit. Mayroon naman tayong sharing. Hallelujah. Nawala yung pananalig natin sa Diyos. Nawawala yung pagtitiwala natin sa Diyos. Hindi tayo nagbabago kapag ganun. Ang nagbabago ng anyo ng buhay na totoo, pag dumating yung sinasabi na yan, I praise the Lord, purihin ng Diyos. May sharing, magkano? Ilagay natin, 10,000. Ilagay natin. Anong sagot? Naku, ang liit naman yan. Malaki pa ang darating sa akin yan. Positibo tayong nag-isip na may gagawin ang Diyos. Pero kapag sinabi mo, naku, saan naman kami kukuha niyan, Brad? Matatanda na kami.
Wala na kaming inasahan, kundi ang aming mga anak. Wala talagang darating na biyaya. Amen. Kaya dapat, yung pagbabago natin, yung isa na dyan, yung positibo ang ating pananaw. May gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos, may gagawin ng Diyos sa buhay ko. Amen. Di tayo pababayaan ng Diyos. Kung anong binibitawan mo sa bibig mo, mangyayari yan kapag totoo na nagmula sa puso mo yan. Amen po? So yan po ang pangalawang letter P. Pagbabago. Magpatuloy tayo sa pagbabago ng anyo ng ating buhay. Isang party lang po yan ng pagbabago. Kasi pag ilalawig ko pa yan, hanggang sa healing message na tayo. No? Mahaba yan, malawak yan tungkol sa pagbabago ng anyo. Kaya isang party lang po yung ibinabahagi ko sa inyo. Ngayon, ang pangatlong letter P ay pagtitiwala. Magpatuloy tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Dumanas man tayo ng iba't ibang pagsubok, ano man yung dinaranas mo ngayon, huwag kang mawala ng pagtitiwala sa Diyos. Amen po. Sabi sa aklat ni Isaiah, Kabanata 4 na po, talata 29 hanggang 31. Makinig po kayo ang sabi dito. Ang mga mahinat na papagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Ngunit ang nagtitiwala kay Yahweh ay magpapanibagong sigla. Ang lakas niya ay matutulad sa walang pagod ng pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina, lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Narinig niyo po yun. Yung pagtitiwala natin sa Diyos, yung patuloy na pagtitiwala natin sa Diyos, magbibigay ng kalakasan sa atin yan. Maniwala kayo. Amen po. Kaya patuloy lang tayo magtiwala. Yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Panghawakan natin ang kanyang mga pangako. Ang sabi ng Diyos, sabi, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ko na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng katabuhin nila'y kaligtasan. Ang hawakan natin yan. Amen? Hello? Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat. Sino yung mga tapat? Yung patuloy na nagtitiwala. Patuloy ang pagtitiwala nila sa Diyos. Dumanas ka man ng kapigatian, dumanas ka man ng kahirapan, kawalan sa buhay, nandoon pa rin yung pagtitiwala mo sa Diyos na hindi ka niya pababayaan. Yung hindi ka na ospital, kung kumakain ka 3 beses sa isang araw, tuyo man yan, talbos ng kabuti man yan, alam mo na hindi ka pinapabayaan ng Diyos. Huwag tayong mainggit sa mga mayayaman. No? Huwag tayong mainggit sa kanila. Dahil hindi dyan nasusukat. Hindi dyan nasusukat ang ating buhay. Kung paano tayo nakipagrelasyon sa Diyos. Ang totoong tunay na may pagtitiwala sa Diyos, anuman ang sitwasyon ng kanyang buhay, hindi nawawala ang pagtitiwala sa Diyos. Amen po. Patuloy tayong may pagtitiwala sa ating Panginoon. Amen. Kaya sa ating buhay paglilingkod, nandito tayo sa Panginoon eh. Nandito na tayo sa gawain niya.
Ang problema lang kasi minsan sa atin, nadadala tayo ng mga sitwasyon ng buhay. Kaya nga, huwag tayong makisama, balikan ko ng kaunti, huwag tayong makisama sa mga taong negatibo ang kaisipan. Kapag yan ang kasama natin, ibabagsak ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala sa Diyos. Amen. Katotoo lang, realidad naman talaga ang buhay natin, sabihin man natin, nandito tayo sa gawain ng Diyos, hindi nawawala ang ating nararanasan sa mga kahirapan, mga iba't ibang pagsubok. Pero huwag nating gawing dahilan yan upang mawala ang ating pagtitiwala sa Diyos. Huwag nating gawing dahilan yan upang mapawalay tayo sa Panginoon. Kapag nawala ang ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, mapapawalay din tayo sa Kanya. Amen po ba? So yun po, ang pangatlong letter P, pagtitiwala. Magpatuloy tayo sa pagtitiwala sa Diyos, anuman ang mangyari. Hello? Diba? Nung araw, naalala ko, bago pa ako sa gawain, lagi kong naririnig sa awitin, anumang mangyari, maglilingkod ako. Diba? Maglilingkod sa iyo ba yan? Ayun. Basta ganun. Ano man na ang mangyari, habang tumatagal ako, nawawala na yun. Nawala na. Ang tanong kung ano na ang nangyari. Dati, dahil ako nagsimula sa gawain sa pagdalo 1999 hanggang 2000, hanggang 2000, 2, 3, 4, ganyan. Hallelujah. Pag-anniversary, siksik, liglig ang mga tao sa simbahan. Ganitong oras, punong-puno na. Pero ngayon, pag hindi pa nag-imbita ng mga choir sa iba, wala. Kumukunti. Saan na sila? Ano nangyari? Anong nangyari? Yun, isa po yun sa dahilan. Sabihin man natin, hindi naman nawawala ang pagtitiwala sa Diyos. Anong hindi? Katunayan yan, lulubog, lilitaw ka na sa gawain. Lulubog, lilitaw na sa gawain. Ito ang ating tandaan. Tinawag na tayo ng Panginoon, kaya nandito tayo. Kaya anumang panahon, umulan, bumagyo, huwag nating alisin ang pagtitiwala natin sa Diyos. Amen po. Huwag mawala ang pagtitiwala. Anuman ang naranasan nating mga pagsubok sa buhay. Maging positibo. Anong gagawin? Pag nangyari, may plano ang Diyos kung bakit tinahintulutan niya nangyari sa akin ito. Ang lagi kong ginagawa sa buhay ko, kasi ako nag-i-evaluate ako sa sarili ko eh. Kapag naramdaman ko yung panghihina, nanlulupay-pay ako sa buhay spiritual, inaalala ko agad yung mga taong nauna, yung mga lingkod ng Diyos. At isa na dyan, si Joseph, the Dreamer. Kapag binasa ko ang buhay ni Joseph, nagkaroon uli ng lakas ang aking nanampalatayang nanghihina. Ang aking pananalig pagtitiwala sa Diyos na nanghihina. Bakit? Wala pala sa kalingkingan ko ang naranasan ko ngayon. Itong si Joseph, matindi. Pero anong ginawa niya sa kanyang nararanasan? Positibo niyang tinanggap anumang sama na nangyari sa buhay niya. Pamilya na niya, mga kapatid niya, bininta siya. Gusto siyang patayin ng kanyang mga kapatid. Pero ano sabi niya? Kasama sa plano ng Diyos.
positibo siyang o positibo niyang tiningnan ang mga nangyayari sa buhay. Hindi niya tiningnan na kalugihan. At isa pa, nagpapalakas sa akin, yung si Job. Amen. Siguro, alam niya na, di na kailangan ikwento yung buhay ni Job. Sa mga lingkod ng Diyos, na grabe ang dinanas, pero patuloy silang may pagtitiwala sa Diyos. Yan ang dapat nating balikan kapag nakakaramdam tayo ng panlulupaypay. Kasi natural sa atin ang panlulupaypay. Kaya lang, huwag tayong padala. Huwag tayong magpatangay sa naramdaman natin. Amen po. Kaya lagi nating isipin positibo. Amen? May gagawin ang Diyos. Pangapat, itong panguling letter P. Ano nga pala yung una? Magpatuloy tayo sa panalangin. Pangalawa, magpatuloy sa pagbabago ng buhay. Pangatlo, magpatuloy tayo sa pagtitiwala sa Diyos. Panghuli, paglilingkod. Dito tayo dapat magpatuloy. Magpatuloy tayong maglingkod o patuloy tayong maglilingkod sa ating Diyos na si El Shaddai. Amen? Patuloy ang ating gagawing paglilingkod sa ating Diyos na tumawag sa atin. Tinawag na tayo. Nagbago ng ating buhay. Hinango tayo mula sa hindi mabuting kalagayan tungo sa isang buhay na makabuluhan. Bakit pa tayo aalis? O sino man dito ngayon na nagbabalak na huminto, tumigil, sasabihin ko sa kapatid, huwag mong kontrahin ang kalooban ng Diyos. Huwag mong salungatin. Dahil tinawag ka ng Panginoon, kalooban niya yun. At huwag kang magdesisyon sa sarili mo. Ang problema sa atin, kapag dumanas natin ng kahirapan, lalo na kapag wala kang salapi, walang income, ayaw na. Brad, tapusin ko lang itong anniversary. Magpapaalit na ako. Magpatuloy tayo mga kapatid sa paglilingkod. Magpatuloy na maglilingkod tayo sa ating Panginoon ng may katapatan. Gampanan natin ang mga gampanin na ipinagkatiwala sa atin. Dahil tandaan niyo po, sabi ng Diyos, 3 taon na akong pabalik-balik dito, wala akong nakikitang bunga sa punong ito. Putulin na ito. Pampasikip lang ito. Anong sabi ng tagapamahala? Huwag po muna nating putulin. Kukayan ko sa paligid, lalagyan ko ng abono. At pagdating ng 1 taon, kapag wala pang bunga, putulin na natin. Anong ibig sabihin noon? Sa ating buhay paglilingkod, gampanan mo. Coordinator ka, assistant coordinator, secretary treasurer, o ano pa mag-ministry na hawak mo. Gampanan ng may katapatan yan. Dahil ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos yan. Yung hindi na tayo umaatin sa pa-meetings natin, sa area natin, ginagampanan mo ba ang ipinagkatiwala sa ng Diyos? Manggagawa tayo sa gawain ni El Shaddai. At may ginagamit ang Diyos upang patuloy na pamunuan tayo. Kaya may pa-meeting. Kaya may formation sa darating na Martes. Bukas, ano sabi ng iba? Ang init, Brad. Mga senior na kami. Puro senior kami. Anong ibig sabihin? Wala kang tiwala sa Diyos na tumawag sa iyo?
Hindi ka kayang proteksyonan ng Diyos na pinagkatiwalaan mo? Baka putulin ka kapag wala nakitang bunga. Sasabihin ng Panginoon, pampasikip ka lang, hindi ka kapaki-pakinabang sa aking banal na ubasan. Hello? Kaya ano dapat gawin? Tumugon tayo palagi. Mahirap man, bumagyo man, anumang sitwasyon ng panahon, anumang sitwasyon ng buhay, magpatuloy tayo sa ating buhay paglilingkod sa Diyos. Amen po. Huwag tayong maging stagnant. Pag sinabing stagnant, hindi gumagalaw. Di ba pag ang tubig stagnant, nangangamuyan. Hindi, walang mapagtapunan stagnant. So, mabaho ang tubig na yan sa ating buhay paglilingkod. Ganyan din. Kapag wala kang ginawa, di ka kumikilos, dadalo ka lang pag-araw ng gawain, bahala ka na, bahala ng Diyos sa isip mo, wala naman, di ka na magsisikap, mag-akay, wala kang bunga. Sasabihin mo pa, niraraos namin ang gawain, Brad. Isip mo lang yan. Totoo ito. Tayo, tinawag ng Diyos. At dapat i-commit na natin ang ating mga sarili. Wala nang atrasan. No turning back. Di ba? Ang lakas-lakas nating kumanta Magpupuri sa Diyos. Pagkatapos, nagbabalak na pala tayong umalis, mag-resign. Kaya kapatid, magmuni-muni tayo sa ating mga sarili. Mag-ibalmi tayo. Nagampanan ko nga ba ang pinagkatiwala sa akin ng Diyos? Lingkod na ba talaga ako ni Yahweh Shaddai? Baka mamaya, lingkod-lingkuran lang. Baka pampasikip nga lang ako Kaya delikado. Amin po. At bakit tayo patuloy na maglilingkod? Dahil ito'y utos ng Diyos. Ang sabi sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 20, talata 21, sinabi na naman ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Kung paano sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Sinusugo ka pala Tapos ayaw mong sumunod. Pag sinugo, gampanan natin. Pag wala kang ginagampanan, di ka tumugon sa pagsugo sa ng Diyos. At ang sabi pa sa Mateo, Kabanata 20, talata 11-20, kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Ano sabi? Humayo daw tayong lahat at gawing alagad ang lahat ng bansa. Hindi lang kami mga preacher. Lahat na nandito, mag-akay, magpagamit sa Diyos, maging kapaki-pakinabang sa Panginoon. At sabi pa doon, at turuang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ay di yan ang laging tandaan natin, na sa bawat pagtugon natin sa gampanin na pinagkatiwala sa atin, kasama natin ang Diyos. Kaya huwag tayong matakot. Huwag tayong matakot sa init. Kasi kapag natakot na tayo dyan, negative na ang iniisip natin Hala, baka ma-stroke ako niyan, mainit. Di ba? Minsan ganyan ang kaisipan. Kapag iniisip na agad natin, ang mangyayari talaga. Kaya nga sabi ng Panginoon, magbago na kayo ng isip. Huwag na nating isipin yung mga mangyayari sa atin. Kung mangyayari man yan, salamat sa Diyos. Yan ang kalooban talaga niya. Alam niyo po, kahit saan man tayo magtago, kapag kalooban ng Diyos, natitigpasin na tayo, wala tayong magagawa. Ang mahalaga,
habang malakas tayo, magpagamit tayo sa Panginoon. Kapakinabang tayo sa Kanya. Amen po? Maging pakinabang tayo sa ubasan ni Yahweh El Shaddai. Kaya anong dapat gawin? Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo kay Yahweh El Shaddai. Amen po?